Hay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, may bagong balita po tayo, no? Ito, unahin po natin muna, ibabalita, Vico Sotto, panibagong binulgar, no? At ito pa, Marcoleta, sinasabi ng iba, hulog ng langit. At ito nga pala, pag-uusapan din natin, etong DPWH ito na si Bonoan, hindi daw magbibitiw sa pwesto. Alam nyo na kung ano ibig sabihin. Di ba? Sir, hindi naman namin sinabing magnanakaw kayo eh. Hindi naman namin sinabing ano kayo eh, may kasangkot kayo sa DPWH eh. Nga lang, may kakulangan kayo. Kasi kung wala kayong kakulangan dyan, hindi magkakaganyan yan. Kahit man lang maibsan yung problema dyan, may nagawa kayo. Ano nagawa nyo dyan, sir? Sir, ang tawag dyan, sir, delikadesa, sir. Kung ako sa'yo, sir, mag-resign ako. Hindi dahil sa may ninakaw ako o kasabot ako. Magre-resign ako dahil gusto ng Pilipino kasi may kakulangan ako, may kapabayaan ako. Huwag nyo sabihin wala kayong kapabayaan, sir. Sabihin nyo sa akin, sir. Tanong ko sa inyo, may kapabayaan ba kayo o wala? Kasi kapag sinabi mo meron, tatanungin kita eh. Ha? Bakit nagkaganyan? Hindi mo na pangasiwaan ng maigi. Kasi ang alam ko, pag ikaw isang leader, ha? Isang samahan man yan, o grupo sa social media, o maliit ba sa Zumba man yan, alam mo kapag sa isang ba sa Zumba, alam mo pag may nagkasakit doon, o sino absent, kasi alam mo, pinangangasiwaan mo sila. Pero kung halimbawa, wala ka, ang gusto mo lang sumahod ng sumahod, o kaya, wala kang, bias ka, may pinipili ka lang, may pinapanganigan ka lang, hindi mo makakabisado yung mga mangyayari. Gets nyo? Sir, delikadesa po tawag dyan, sir. Sabi ng mga taong bayan, sir, mag-resign na kayo. Maski nga, at ang siya sabi, marami pa sabi po na sir na kilalang politiko o kilalang tao sa lipunan, mag-resign na kayo, sir. No? Pero ayaw pa rin, painggan natin, ha? Walang balak bumaba sa pwesto si DPWH Secretary Manny Bonoan. Husay! Only in the Philippines. Sa gitna ng mga kontrobersya, sir, alam mo, Marcos, kung ayaw bumaba itong mamang ito, pwede naman kayo, kayo humatol eh. Kababa ba tong kayo na humatol, sir Marcos, di ba? Yung taong bayan, alam namin hindi na mababalik yung pera ng flood control. Takipan na eh, sinisisi DPWH. Yung mga congressman, wag daw sisihin iba. Malinis lahat kayo. So, asan yung pera? Nasaan yung mga nagibang walang bakal? Sino may gawa nun? Sino may gawa nun? Taong bayan daw. Tapon ng basura. Sinisi pa tayo ng mga bugok. Di ba? O ngayon, sir, hindi naman, sir, hindi ka naman nagnakaw, sir. Ang sabi lang, sir, delikadesa naman, sir. Maanumalya umano ang mga flood control project. Narito ang express report ni Faith Del Mundo. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa umano'y mga anomalya sa flood control projects at matapos ang mismong pag-amin. Tignan mo yan, parang pinagtatagpi. Control project to. Pinagtatagpi, parang tarpaulin. Yang may mga ghost projects, may mga nanawagan. O, sino yung sa gitna? Sir, ikaw ba yan sa gitna? Para magbitiw sa pwesto si DPWH Secretary Manny Bonoan. Sir, kitang-kita naman, sir. Ang dami nyo napuntahan, sir. Kitang-kita nyo naman, pinag-ghost project eh. Dapat to, may delikadesa kayo, sir. Pero sabi niya, wala siyang balak bumaba sa pwesto. Wala talagang balak, no? Hindi pa, walang balak. Balakin man lang, hindi pa pwede. Di ba? Antindi. Balak na yun, hindi pa pwede. Lalo pa kaya totohanin mo. Hindi man lang sinabi, sige, pag-iisipan ko. The pleasure of the President. Lumutang din ang pangalan ng dati na ring naging kalihim ng ahensyang si Rogelio Singson bilang umano'y kapalit ni Bonoan. Pero ang kalihim, wala raw naririnig na ganyan. Takpa natin, teka natin, para wala marinig. Tuloy pa rin daw ang investigasyon. Ito naman si Bongbong. Sir, pag may palpak sa kasamahan mo, huwag mo na hintayin mag-resign yung tao kasi hindi mag-resign nyo. Kasi niya ganyan, no? Dapat, ikaw na kumilos, sibakin mo, sir. Sino mas mahal mo, sir? Yung taong nagkaroon ng kapabayaan o yung kaming mga naapektuhan ng baha? Dahil sa kanilang kapabayaan, sir. Sino, sir, mahalaga? Sila sa mga sinasabing anomalya. Yan daw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos nang huli silang mag-usap nitong linggo. It only to accelerate the investigations that we are doing in
in Bulacan Engineering District po. Sabi ni Bonoan, nalaman niya Kabuisit raw eh. tungkol sa mga ghost Kabuisit eh. project sa Bulacan nang bigyan siya ng regional director ng report tungkol dito pagkatapos ng Tignan mo yan, sir, oh. Kung ako DPWH yan, sir, nakita ko ganyan, sir, mag-resign na ako, sir. Maniwala ka. Oh. na. Sa ngayon, nagpakalat na raw sila ng mga tao para ma-validate ang mga sinasabing tapos ng proyekto. O yan, oh. Iba-validate nyo ba ba yan? At base sa Validate natin. Oh, pwede naman eh. Bugok. ng ulat, ang First District lang daw ang may ghost project. Biglang ganun eh, no? Tercera, biglang cambio eh. Primera, First District lang, may ghost project. First District lang? Lang? Sige nga. First District lang daw may project. So, ano ibig sabihin mo? Wala lang, wag na pasini kasi First District lang. Sabi ni Bonoan, sakop ng First Engineering District ng Bulacan ang Baliwag, Malolos, Kalumpit at Hagonoy. The province of Bulacan has 3 engineering districts. And Tamo, kabisado niya lahat, oh. The province of Bulacan has 3 engineering district. Tapos, this is the only engineering district in that province na meron ng alam mo lahat ng congressman pag tinanong mo, sir, asan yung lugar na ganito? Ganyan, dyan sa lugar. Dyan sa punta sa sa sitio ganyan. Sa sitio Masagana, dyan sa ganyan. Kabisado yung lugar eh. Kabisado nangyayari. Pero yung pagkakabali sa flood control, hindi alam. Bagay na imposibleng mangyari. Biruin mo, alam mo, kapag sa social media, pag may bumati ko sa'yo, alam mo, sinasagot nyo minsan sa social media, mga patola kayo. Di ba? Minsan pag binabati ko kayo ng vlogger, sinasagot nyo. Sumasagot nyo. Alam nyo, kahit sa sulok ng lugar nyo, sa distrito nyo, alam nyo pag may mali sa lugar nyo. Pero ito, pag may magtatayo ng flood control, hindi nyo alam na may palpak. Hindi lamang kayo bumisita doon, tignan nyo, patingin niya, o bumisita kayo kung bago gawin, o tapos na. Hindi nyo alam kung paano yung bakal, pinacheck nyo. Kung ako congressman, malalaman ko kapag may pinapagawa sa distrito ko, at kapag may pinapagawa, magsasama ako ng eksperto. Pacheck ko ora mismo, tignan mo nga bakal niyan, detect mo kung ilan. Pag hindi, umalis na kayo. Umalis na kayo. Hindi kayo karapat dapat dito. Lumayo kayo sa aking harapan. Hindi ko kayo mga nakikilala. issues na ganito. So far, with regard to ghost projects, wala pa akong ibang narinig. Binisita na ng News 5 ang ilan sa mga proyekto sa Bulacan na sinasabing completed na pero kulang-kulang pa. Completed na? Tignan mo nga. O di kaya yung nawawala gaya ng sabayan ng Tignan mo yung alambre doon. Nakita mo yung alambre doon, no? Diyos ko po. Lumitaw na yung alambre. Hindi alambre, bakal yan eh. Sobrang nipis. Diyos ko po. Hagonoy. Mismong si PBBM in-inspeksyon ang ilang Mismong presidente mo na nga nag-inspection dyan, napalpak. palpak umanong proyekto sa Kalumpit noong nakaraang linggo. Yung Kalumpit, ang lupit nyo. Kaugnay nito, tinanggal na raw sa pwesto ang First District Engineer sa Bulacan na si Henry Alcantara. Dapat pati dyan, tanggalin lahat yan. Pinadalhan na rin ng show cause order ang iba pang sinasabing sangkot sa anomalya. Yung show cause order mo, napapaliwanag yan. Magpapaliwanag ba yan ng ikasisira niya? We are just waiting for all the documentation that I issued a show cause order for them to explain actually yung Pa-English eh. the status that were looked into by the President and also the other projects that we have seen also ourselves. Samantala, sinabot naman ni Bonoan ang pahayag ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala raw na Kamukha ko na ba? nangyaring koordinasyon sa Kapitolyo ng gawin ng Pogi niya, no? mga flood Hindi, pogi to. Yung bata to si Daniel Fernando. Pogi talaga to. Bata-bata to. control project. Matatanda ang sinabi ni Fernando Pero ngayon, papogi daw.
na wala siyang ideya na may ginawa na raw palang mga proyekto sa kanyang probinsya. Nagpapaalam naman sila doon sa mga barangay Ulit, captains. At sinagot naman ulit. I issued a show cause order for them to explain actually yung the status that Hulihin natin sa pamamagitan ng mga salita nila. were looked into by the President and also the other projects that we have seen also ourselves. Samantala, sinagot naman ni Bonoan ang pahayag ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala raw nangyaring koordinasyon sa Kapitolyo ng gawin ng mga flood control project. Matatanda ang sinabi ni Fernando na wala siyang ideya na may ginawa na raw palang mga proyekto sa kanyang probinsya. Wala kang idea na may ginawa ng proyekto sa makatuwid. Nagtayo na ng mga anong bagay na infrastruktura dyan o mga konkreto dyan, wala kang alam, sir? Sir? O, hindi na nagpaalam sa'yo kaya sabi mo walang alam. Imposible, sir. Imposible wala kang alam, sir. Dapat sinabi nyo may alam kayo pero hindi kino-ordinate sa inyo. Pero sabi mo wala kang idea, hindi mo alam, sir. Hindi na pagkakarinig quality nga natin pala doon. Ang sinabi ni Fernando na wala siyang ideya na may ginawa na raw palang mga proyekto sa kanyang probinsya. Sa iyong probinsya, wala kang idea na may ginawa ng proyekto? Sir, imposible, sir. Doon niya madagdagan ng halimbawa, doon sa tipak ng Sabagay, pag may sirang sa mga Pilipinas, pag may sirang kalye, hindi pinapansin eh. Kahit alam na ng mayor o alam ng governor may sira, hindi pinapansin eh. Kayo, sir, hindi niyo naniniwala kayo bayan, wala siyang idea na may nagtayo doon ng flood control o etc. May naniniwala kayo? Kayo humusga, ayoko humusga sa kanya eh. Baka sabihin nagbibintang ako sa kanya eh. Kayo na lang po humatol sa kanya. Ha? Wala daw siyang idea na nagtayo ng ulitin natin para malinaw. Project. Matatanda ang sinabi ni Fernando na wala siyang ideya na may ginawa na raw palang mga proyekto sa kanyang probinsya. Wala siyang idea, tibi talaga, wala idea. Sir, kayo na humasga, mga taong bayan. Nagpapaalam naman sila doon sa mga barangay captains where the projects would be implemented to. They would know, and I think they should be the one also to report to their mayors or governors naman po siguro. Ibang klase, no? Ibang klase, yo. 'Di ba? Matindi, malupit. O ito. Basahin natin ang komento ng mga Sir, ito komento sa iyo, sir, oh. Yung si Sir Bonoan ito komento sa iyo. Hindi ako sa akin to, ha. Sabi ko na nga ba walang magpapanagot sa mga nakawan basta kaalyado ni BBM, save sila. Yan ba ang iniidolo nyo, Presidente? Kapal na mukha mo, Bonoan, dapat sa'yo ikulong. Ngayon sabi, yung mga korap dapat yan itapon sa Taal Lake na para mabawasan ng kurakot sa gobyerno. Kapal na mukha mo, boy. Sabi, kapal na mukha mo daw. Hindi ako may sabi niyan. Oh. Ito pa, firing squad na yan, mga kurakot na yan. Lumayas ka na dyan, di ka pa ba asasawa sa nakakurakot mo? Maawa ka naman, taong bayan, pero namin niyang ninanakaw nyo. Kapal ng mukha yan. Dapat talaga BP Sara next president para balik na ang tukhang ng mga buhaya. Hindi na adi kasi biktima lang sila nasa taas ng dapat tukhang. Buhaya, andyan, pera, huwag kang resign. Hindi nyo, kapal ng mga pagmumukaapog nyo. Ha? Nagawa nyo na, di pa kayo mapag-resign. Hindi. Matindi to, mga to. Oh, ito pa. Babasahin ko pa sa inyo to. Andali, ha. Oh, firing squad, nabasa na yan. Oh, ito. Ano ang alam mo, ito yung, mamaya na tayo dyan, ha. Dito muna tayo sa baha. Sa baha po tayo, no. Binaha daw po kasi sa Senado. Alam mo, para sa akin ang baha na to, storya ko lang. Huwag niyong paniwala to, pero storya ko lang. Ang baha sa harap ng Senado may pahiwatig to. Parang hindi ko alam kung first time to, kung nangyari to dati. Parang kung nangyari to yung June eh. Pero binaha sa Senado. Hindi naman bagyo, hindi naman habagat, pero binaha. Nagpapahiwatig na sa Senado, parang may kasabwat. Hindi ako may sabi niya na yung mga netizen etong baha daw to, dalawa ibig sabihin. May kasabot na Senado, pangalawa, andyan yung Senado na magkatanggol sa taong bayan. Yung baha sinusundo na si Senator Marcoleta para yung baha ipapack-check niya.
Ipapack-check pa ng baha kung sino yung mga loko-lokong contractor dyan na gumawa ng project na walang mga bakal at simento, konti lang. Baga, ito ibig sabihin nito. Pansin nyo, si Senator Marcoleta, tamang-tama ang pagdating. Oh, hindi sila makaporma sa mga mayayaman. Takot sila eh. Etong si Marcoleta, malakas ang loob. Hindi lang malakas ang loob. Buo ang loob. Iba kasi ang malakas loob sa buong loob eh. Yung malakas ang loob, pinipilit niya huwag siya matakot. Pero ang buo loob, hindi siya tatakot. Diba? Buo loob ito ni Senator Marcoleta eh. O ano kayo ngayon? Labas niyo, angas niyo ngayon. Sa kay Senator Marcoleta, diba? O, pakinggan natin itong bahan to. Ayan po mga kababayan, sa harap mismo ng Senado, sa harap ng Senado, bumabaha. O ayan po. Mga congressman, mga senador, pinapakita po natin dito. Sa harap mismo ng Senado, bumabaha. Yung mga kalimtikan ng mga flood control project nyo, nakikita nyo ba yan mga senador? Ang kapal ng mga mukha nyo. Sa harap mismo ng Senado, bumabaha. Ang kapal ng mga senador, ang kapal ng mukha-mukha nyo. O baka naman sabihin ng iba dyan, huwag nyo kami lahatin. Bugok! Pag sinabi mga mismo kayo mga senador, yung tatamaan lang yan. Halimbawa, senador ako, sinabi, ang kapal ng mga mukha nyo, nilahat kami. Okay lang, lahatin mo kami. Pero ako, malinis ako. Pag kaya kong patunayan, na tao ako, malinis ako, lalo si Senator Marcoleta, bago yan sa Senado. At bago-bago, siya ang nanguna dyan. Asa yung matatagal na dyan sa Senado, anong ginawa? Ayan nakita niyo si Kuya, sa harap po niya. Lalim insulto sa kanila to. Ipinakita ng kalikasan o ng pagkakataon na binaha sa harap ng Senado. Pahiwatig ito sa inyo. Di ba? Senado. Ibig sabihin, pinaktik kayo ng baha, sinusundo na yung mga kriminal at sinusundo yung magtatanggol sa Pilipino. Ng baha. Ng Senado, bumabaha. Nakita niyo po? Yan. Mga senador, mga congressman, ang mga kalimtikan ng mga flood control project. Alam mo, ito talaga, hulog talaga ng langit si Senator Rodante Marcoleta. Hulog ng langit. Kung ito, wala tama, ang tagal na nila, ang dami naging Blue Ribbon Committee, natuklasan ba to? Ang tagal na namamayagpag ng contractors, natuklasan ba to? Hindi. Dati kay Napoles, million lang eh. 7 million, wow, nanlalaki na tayo. 7 million, di ba? Ito, billion eh. Mas matindi to eh. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hulog ng langit po si Senator Rodante Marcoleta. Salamat na lang po may Rodante Marcoleta po tayo na talagang sabi niya, ito, basahin natin. Basahin natin. Hulog ng langit po si Senator Rodante Marcoleta. Ito. Dali babasahin natin ngayon. Alam mo, marami talagang iiyak ngayon na kontraktor na talagang hindi pangkaraniwan tong ginagawa ng mga to. Ayan hulog ng langit. Tingnan niya maigi Andali. Ito. Ano ba to? Naayos ko, andali. Ito. Tignan nyo. Para hulog ng langit si Senator Rodante Marcoleta. Ayan Isang hulog ng langit si Senator Rodante Marcoleta ayon kay Richard Mata. Matalino to, doktor to. If I look at Senator Rodante Marcoleta, I see a man who knows his mission in life and he has to fulfill it. Isang hulog ng langit para sagipin ang mga Pilipino laban sa mga korap. Wika ni Richard Mata. Totoo to, hulog ng langit si Senator Rodante Marcoleta. At sakit sa ulo sa inyo. Diba? Hulog na talaga langit to. Kaya nga may mga pahiwatig to. May mga nagbaha doon sa harap ng Senado. At ito ngayon lang lumabas. Kung wala si Senator Rodante Marcoleta, patuloy tayong maghihirap. Huwag na kayong umasa. Biruin mo yung sahod niya, hindi mataasan eh. Pero, etong lintik na trilyon na flood control, trilyon na. Ganun-ganun nyo lang pakakawalan. Pero yung sahod ng mga manggagawa, hinihingi lang, di naman bilyon eh. Ang budget dito eh. Kung niligay nyo lang to sana, marami pang nabubuhay ngayon na pasyente na naagapan ng dahil sa sahod, tumaas ang sahod. Hulog na lang ito si Senator Rodante Marcoleta. Diba?
O ngayon, pag-usapan natin kay Clavio at kay Vico Sotto. Dito po, pakinggan natin muna si Mayor Vico Sotto. Ito. Tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Ayan. Pakinggan natin po si Vico Sotto. Sandali ha. Pakinggan natin yung dalawang side nila kung ano talaga. Alam mo, mabuti puso ni Vico Sotto eh. Kaso 36 years old pa lang to, sir, eh. Baka hindi ka pa abutin presidente. 39 years old ka eh. Ilan taon ka na ba? Baka hindi ka abutin presidente, sensya ka na, hindi ka na mananalo ngayon. Kay Sara tong panahon na to, Sir Vico, hindi sa'yo. Maganda ka sana eh, kaso wala eh. 39 ka pa lang ata, hindi ka aabot sa pagiging presidente. Eto. Panoorin natin to. Alakihan ko para mabasa. Ito ha. Ang luma at magkahiwalay na panayam ng veteranang broadcaster na sina Julius Babaw at Katrina Sanchez sa mag-asawang kontraktos na sina Sara at Curly, di ba? Tama, Diskaya. Ang napagtuunan ng pansin ni Pasig City Mayor Vico Sotto sa Facebook post nito ngayong Huwebes, Agosto 21, 2025. Halos isang taon na ang nakalipas mula nang naganap ang panayam ni Julius sa kina Sara at Curly para sa kanyang Unplugged YouTube channel. Ipinakita at ipinagmalaki ng mag-asawa kay Julius ang luxury car at high-end cars ng pampersonal na gamit lamang umano ng pamilyang Disgaya. Mahigit sa 40 ang nakalulang bilang ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Ito na nga yung binanggit ni Marcoleta, baka kukunin. Di ba? Na nakaparada sa parking lot na mataas at malawak na gusali. Taas pa ng gusaling ito. Sa St. Gerard Construction na pag-aari na Sara at Curly. Umere naman sa interview ni Corina at Sara sa programang Corina Interviews sa Net25 noong January 2, 2005. May nangyari nun. In-upload ito sa YouTube channel ng Net25 na may pamagat na A Victim of Bullying, Now a Politician. Tinalakay rito ang kwento ng asenso at tagumpay ni Sara mula sa anya simpleng pamumuhay ng kanyang mga magulang bilang OFWs sa London at paglaki niya roon hanggang sa love story nila ni Curly at kung paano sila nakapasok sa construction business. Top 2 and top 3 contractors in flood control projects. Hindi lang to sa panahon pala ni Duterte, panahon pa ni Pinoy. Anong ginawa ng mga Blue Ribbon Committee noon? Display lang ba? Tanong ko lang. O natakot kayo? Bakit si Marcoleta nagagawa to? Ito sinasabi ko, tunay na leader. Hindi na matalino. Hindi kailangan namin ng matalino dahil marami na kami niyan. Hindi namin kailangan ng mas maalam. Kailangan namin matapang. Talino ka nga, duwag ka naman. Paano mo pangangasiwaan yung mga taong tututok sa'yo, papako sa'yo sa krus? Noong Agosto 11, 2025, isiniwalat ni City Pasig Mayor Vico Sotto na ang Diskaya couple ang may-ari ng ilang construction companies na ibinunyag ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa ilang press ko noong araw rin yun, sinabi ni Pres Marcos Jr., 15 contractors ang nabigyan ng 20% mula sa 545 billion na budget ng Department of Public Works and Highway, DPWH, para sa flood control projects. Sir Bonoan, painggan mo to. Si Sara ang nakalaban ni Mayor Vico. Si Sara kasi asawa ni Curly Diskaya sa Pasig. Nakalaban ni Vico. Natalo si Mayor doon, natalo ang Sara doon, na si Sara Diskaya. Mayoral race sa Pasig City noong May 2025 election. Ito na. Sa Facebook post ni Mayor Vico noong Agosto 11, ipinarating niya sa mga mamamayan Pasig City ang anya kaugnay sa mga Diskaya sa contractors na binanggit ng Pangulo. Pahayag ng alkalde, this morning, PBBM presented the top 15 DPWH contractors for flood control project. You may have noticed the Alpha and Omega is top 2 and St. Timothy. And St. Timothy is top 3. These companies along with others including St. Gerard are all owned and controlled by the Diskayas. Ngayon, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them during the SONA, mahiya naman kayo. Lahat kayo mahiya, pati si Tambonjing. Mahiya ka naman. Diba? Ano nga ba ang nakalakaran dito? Ito na. While it is often difficult to pinpoint specific people, all of us in a government known
Know that this is true. Mga kapitan at politikong kasama rin naman nila ang unang nagkwento sa akin kung paano ang ginagawa nila. Sila din naman nagyayabang eh. Sa sobrang dami ng pera nila, hindi nila alam na kapag yayabang na sila. Ayan, ngayon, yabang nyo ngayon, sige. Kinabukasan, Agosto 12, ibinahagi naman ni Mayor Vico Sotto sa Facebook post niya mga maging problema sa 4 na flood control project sa mga diskaya sa Iloilo City na nagkakahalagang 570 million. Si Vico Sotto may sabi, naging problema sa 4 na flood control projects ng mga diskaya sa Iloilo City. Pakitingin niya sa Iloilo City kung mga flood control projects perfect? O maganda ba pagkakagawa doon? Ha? Ito pa. As per Mayor Treñas, these projects are either non-functional, have caused flooding, or are in some cases practically non-existent. Emphasis added. Ghost project. Kung gusto natin may maayos na kinabukasan para sa ating bayan, panagutin natin ang mga tao na sa likod nito. Patulin na natin ang siklong ito. Totoo. Senator Dante Marcoleta, pakitiklop po ang mga ito. Kung sino man itong mga ito. Hindi ko sasabing sila yan, ha. In general, sabi ko kung sino man yun. Julius Babaw and Corina Sanchez interview sa Diskaya. Ngayon, Webes, Agosto 21. Ang magkahiwalay na panayam naman ni Julius Babaw at Corina Sanchez sa mag-asawang Diskaya ang tinalakay ni Sotto. Na-upload ang interview sa Julius kina Sara at Curly sa YouTube channel broadcaster noong September 2024. May titulo na vlog na Executive Ate Sara at Kuya Early dating mahirap na naging bilyonaryo. Wow, galing. Muling pinag-usapan at nag-viral ang pakikipag-usap ni Julius sa mag-asawa dahil di umano'y anomalous flood control projects. Ito nga ay nag-viral. Sa naturang panayam, inamin ni Sara at Curly na gumanda ang takbo ng kanilang construction business nang magkaroon sila ng proyekto sa DPWH. Wow, sana all! Bahagi ng pahayag ni Sara sa kauna kaming magnagawa, mga private na bahay, pero kasi walang kita sa ganon. Biruin mo, Sir, may kita sa ganon. Kapag sinabi mo walang kita sa ganon, ibig sabihin, may easy money ka doon sa naisa pang money sa isang kita. Huwag ganon. May kita pa rin doon. Diba? Tanong ni Julius, ano yon para naging gateway para gumanda ang buhay nyo? Mabilis ang sagot ni Sara nang nag-DPWH kami. Sana all. Dati ang sagot nung nag-custom kami. Gumanda buhay ni Papa. Nung nag-custom kami. Si Papa, walang business. Si Papa, walang mayaman na kamag-anak. Si Papa, walang ninunong pinamana sa kanyang kayamanan. Lumaki si Papa na mahirap. Pero, nagtatrabaho sa customs. Kayo na yon, diba? Mula nang masangkot ang anomalya tungkol sa flood control projects, disable na ang comment section ng video panayam ni Julius mag-asawang Diskaya. Sa panayam naman ni Corina, nakapokus ang kwento ni Sara sa kanyang background at kung bakit siya tumakbo bilang alkalde sa Pasig City. Ikinuwento ni Sara dating foreman si Curly sa construction business ng kanyang ama at unang solo project ni Curly sa pagpapatayo ng gate sa Pasig City Hall. May isang bahagi rin sa episode na sumingit ang isang video clip kung saan nagsalita si Curly. Sinabi ni Curly na ang pagiging eksperto nila ni Sara sa pagpapatayo ng school housing. Wow, eksperto! Tulay at flood control! Perfect! Kaagapay na anya karanasan nila sa pagiging walang-wala sa buhay. Yung pagiging walang-wala pala nila sa buhay, na-inspire sila. At doon na naging sa pagpapatayo nila ay pagiging eksperto nila sa pagtatayo ng tulay, flood control, kaagapay. Kanya sa kanila yon. Sabihin, naging perfecto yon dahil sa walang-wala sila dati. Naging inspirasyon nila yon. Tanong kayo mga taong bayan, totoo ba ito? Na ang dating nilang pagiging walang-wala, ito yung nagiging pinaka-inkarnasan nila, kaya ang flood control, sabi dito, ang pagiging eksperto nila, Sara at pagpapatayo ng school housing, tulay at flood control, kaagapay na anya, karanasan nila sa pagiging walang-wala sa buhay. Wow. Totoo ba? Kayo na sumagot. Mayor Vico on Diskaya interviews by popular journalist. Ngayon, Webes, Agosto 21,
Muli naglabas ang opinyon at obserbasyon si Mayor Vico kaugnay sa paglutang lumang video interview sa mag-asawang Diskaya. Ito ay sa gitna ng pagkasangko sa kanilang mga kumpanya sa maanumalyang umanong flood control projects. Pinuna ng 36 anyos na kalkalde na Pasig City na pagtanggap ng mga kilalang journal. 36 anyos pa lang pala si Vico Soto. Aabot ka ba sa presidente? Mukhang hindi Upang interviewin, kasi ang 40 years old lang ang presidente, di ba? Upang interviewin ang kontraktor ay pumasok sa politika kapalit umano ng malaking halaga. Wow! Walang binanggit ng mga pangalan ni Mayor Vico, ngunit kalakip ang kanyang post ay ang screenshot ni Julius at Corina mula sa kanilang interview kina Sara at Curly Tiscaya. Ayan hindi ako may sabi niya na si Vico. Wow! Sana all. Nakasaad pa sa Facebook page ni post ni Vico Soto, with these interviews against going viral, let's look at it from different angle. Bago tanggapin ng mga kakilalang journalist ang alok para mag-interview sa kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, uy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million para lamang papa-interview sa akin? I know for fact that there are many good, honest people in the media who are disappointed, if not angered at practices like this which undermine and integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal, but at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor, pero wag na tayong maglokohan. They rose to the national prominence as broadcast journalists, news personalities, para talagang pang-leader ang Puhulan dapat nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon ng kredibilidad na pinahiram nila sa mga korap kapalit ng money emoji. Hindi ako may sabi niya na, hindi ako bibigyan ng reaksyon dito. Kasi ang mga journalists, mahirap din trabaho ng mga to. Kaya napagbibintangan silang bias minsan o nababayaran sila kasi halo-halong problema ang kanilang siyasagupa. Let's remember the corruption is systemic. Para kami mga vlogger na pagbibintangan, mahirap kasi magbalita Is permits into every sector of society, not just government, but we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part wherever we are and whatever our position may be, one step at a time. Not an exact figure, pero alam nyo na. Sa comment section, kanyang post, nilinaw ni Mayor Vico Soto na hindi niya nais magkaroon ng mga bagong kaaway, pero dapat daw mapag-usapan ang isyong kanyang binigyang pansin. Sabi niya, hindi naman na gusto kong gumawa ng bagong kaaway, pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito Nagkataon malakas ako noon, halalan, pero kung sa iba nila ginawa to, baka wala na anyway. Kaya kayo na po bahala sa akin. Sabi. Yan. Getting side of Julius and Corina. Bago ilathala ang artikulong ito at nagpadala ng mensahe ang PH Philippine Entertainment Portal kina Julius Babo at Corina Sanchez upang kunin ang kanilang panig sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, pinadalhan ng writer na ito ang mensahe ni Julius sa pamamagitan ng Messenger bandang 9:60 PM. Ngayon, Huwebes, natanggap ng PEP ang official statement ni Julius at aming inilathala sa hiwalay na artikulo. Nagpadala naman ng mensahe ang PEP Deputy Managing Editor sa Racial Association kay Corina sa pamamagitan ng direct messaging Instagram sa SMS kaninang 9:46 PM. Hinihintay namin ang official statement ni Corina at aming ilang ilathala sa oras na matanggap namin ito. Okay na. Kayo na bahala humusga, mga kababayan. Kayo na po ang bahala humatol, di ba? Wala umahaba itong usapan ng flood control na to. Pag napatunayan to, ikulong ang may sala. Di ba? Wala na. Hindi na kayang ibalik sa taong bayan to. Hindi na mababalik pa ba to? Hindi na. Sa tingin nyo, mababalik yung pera? Wala akong nakita sa history na nagbalik ng pera. Tandaan nyo yan. Wala akong nakita sa history. Ito. Ano ba? Tignan natin to. Tignan pa natin to, Ayan. Sumagot si Clavio.
Sumagot si Clavio. Rumesbak ang veteranong newscaster na si Arnold Clavio sa pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto patungkol sa mga journalist umano'y tumanggap ng bayad kapalit ng interview. Sir Clavio, dapat, una-una hindi ka naman in-interview. Kung sakaling na lahat ng journalist, masakit talaga ang pagiging broadcaster o journalist. Pero dapat, sir, pumayag ka rin muna sa ngayon. Lalo na madugo ang investigasyon ngayon. Hindi ka naman magbibintangan eh. Alam namin malinis ka, Sir Arnold. Sapat na yon na malaman ng taong bayan na malinis ka at GMA ka, di ba? At isang Arnold Clavio. Ako, idol ko to eh. Kahit si Arn pa eh. Kaya sapat na yon, sir, yung iniwan nyo sa amin na pagiging idol mo. Huwag ka na sumingit sa ganitong usapan. Ayaan mo na si Vico Soto. Yun lang yun. Di ba? Huwag mo nang pansinin si Vico Soto kung nasakta ko, tinamaan ka. Alam mo sa sarili mo, malis ka eh. At alam namin lahat malinis ka. Di ba? Yun lang yun. Maraming salamat po sa inyo. Ang ganito lang po. Ito ay haka-haka, opinion. Huwag niyong paniwalaan, pero dapat pakinggan. At mabuhay, hulog ng langit talaga si Senator Rodante Marcoleta. Dahil sa flood control lang ito, nagkakagulo ang mundo ng social media, journalist, artista, lahat ng kasangkot, contractor, politiko, lahat ng tao nagkakagulo ngayon dahil kay Senator Rodante Marcoleta sa paraang iniimbestigahan niya at ikabubuti ng taong bayan. Maraming salamat sa inyong lahat.